Ay, salamat. Natapos din sa paglalaba at pagsasampay. Masayang wika ni Sari habang nag-iinat ng katawan. Sari, tapos ka na ba riyan? Tanong ng 60 years old na mayordomo ng mansyon. Opo, Manang Taps. Nag-iinat lang po ako ng katawan. Kumain ka muna bago ka umuwi. Hindi madaling maglaban ng napakaraming damit kahit may washing machine. Yung iba'y kinailangan mong kamayin dahil hindi pwedeng isalang sa makina. Ayos lang po yun. Trabaho po yun ng labandera. Hindi naman dapat ikaw ang naglalaba eh. Kung hindi lang talaga nagkasakit si Kakay ngayon, mabuti na lang at saktong napadpad ka rito sa Manila at nagkataon na kinailangan namin ng labandera ngayon. Saktong-sakto nga po kasi lumuwas po talaga ako ng Manila kasi birthday ni Kakay kahapon. Sa dami ba naman ang kinain at ininom niya na alak kagabi? Ayun, tinamaan siya ng sakit. Buti na lang may mabait siyang kababata na handa siyang saluhin sa trabaho niya. At ako po yun. May pagmamalaking wika ni Sari at saka tumawa. Kaya nga mabuti na lang din at pumayag si Sir Morgan na ikaw muna ang pumalit kay Kakay. Tiwala naman ako sa'yo na magagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kasi sabi mo, lahat ng racket pinapasukan mo sa probinsya niyo sa Santa Ines. At kasama na rin ang paglalaba. Ang sipag mo rin Ineng? Aba syempre po, hindi po pwedeng tatamad-tamad. Si nanay po kasi kailangan ng pambili ng mga gamot at maintenance niya para sa hypertension. Wala naman po siyang ibang aasahan kung hindi ako. Si tatay, kumabilang bahay na matapos ipatalo sa sugal lahat ng ipon ni nanay nung nagtatrabaho siya sa Amerika bilang yaya. Kaya ayun, todo kayod po ako. Ngayon nga lang po ako napilitang gumala rito sa Manila dahil kay Kakay. Mababait naman ang kapitbahay namin dun sa probinsya at pumayag na samahan si nanay habang wala ako. Bukas po babalik na rin ako ng Santa Ines. Nakaka-proud ka naman pala Ang swerte ng mamahalin mo. Wala ka pa bang balak mag-asawa? Ilang taon ka na nga, Ineng? 25 po. Wala pa po sa isip kong pag-aasawa. Sa hirap ng buhay ngayon, iintindihin ko pa ba yun? Kaya nga po ako hindi nakapag-aral dahil kailangan kong kumayod para kay nanay. Mabuti na lang din po at tinutulungan niya ako magluto ng mga pagkain sa bilao tulad ng mga pansit at spaghetti. Tapos ako na rin po nagde-deliver. Kapag naman po walang order sa akin, naglalabada naman po ako. Napakabuti at napakasipag mong anak, Sari. Sana ganyan din ang anak ko. Pero wala, batugan Tumawa na lang si Sari. Maya-maya ay nagpaalam na ang ginang na babalik na sa loob. Nagpaiwan muna siya dahil gusto muna niyang i-enjoy ang pagtingin sa malawak na garden ng mansyon bago kumain sa quarter. Nakakita pa siya ng magandang paru-paro kaya hinabol-habol niya yon. Ang ganda-ganda mo naman. Nakangiting wika ni Sari sa paru-paro. Hindi tuloy niya namalayang natagalan na siya roon sa garden dahil sa kakatitig sa magandang paru-paro. Papasok na sana siya sa quarter upang kumain nang makarinig siya ng kaluskos. Sino yon? Takang bulong niya. Napatingin siya sa kabilang sulok ng garden at nakitang may lalaking nakatayo roon at kinukuha ang hose ng tubig. Sino ba tong lalaking to? Siguro siya yung anak ni Mr. Thompson. Pabulong na tukoy ni Sari sa may-ari ng mansyon na kinaroroonan niya ngayon. Aalis na sana siya ngunit nakita niya ang paghubad ng lalaki ng suot nitong t-shirt. Nakatalikod ito sa kanyang direksyon kaya malaya niyang nasilayan ang matipuno nitong pangangatawan. Dahil natulala siya ay hindi niya namalaya na nakaharap na sa kanya ang lalaki at kunot noong nakatingin sa kanya. What are you doing, miss? Napakislot si Sari at napakurap-kurap. Imbis na sumagot ay napanganga na lang siya sa kagwapuhan ng lalaki. Mukha itong may lahi dahil sa kulay hazel nitong mga mata at prominenteng ilong at panga. Dagdag pa na sobrang tangkad nito. Miss? Untag sa kanya ng lalaki. Yes? Who are you? You're a new face here. Napakurap-kurap siya sa gulat at madramang napahawak sa kanyang ilong. Hala siya, bakit ganun ang accent? Hindi ko carry. Nagtatagalog kaya to? Kaya mo to, Sari. Ilabas mo sa buo lang stock knowledge mo sa pag-i-English. Huwag mong ipapahiya ang sarili mong bruha ka. Wika niya sa kanyang isip. Itinuro niya ang kanyang sarili at ngumiti ng alanganin. Me? Are you talking to me, sir? Yes, you. I'm talking to you. Leche, mukhang hindi nga nagtatagalog. Nakangiwing bulong niya. What did you say, miss? Muling ngumiti ng alanganin si Sari at nahihiyang napakamot sa kanyang batok. Nothing, sir. I'm sorry. I'm just, ano nga yung English ng labandera? A laundry girl. Right.
I'm just a laundry girl. A reliever, sir. Pinatay nito ang tubig ng hawak na hose at saka namewang. Kitang-kita tuloy ang paglitaw ng mga muscle sa biceps nito. Napalunok tuloy siya at tila nanuyo ang kanyang lalamunan. A laundry girl, huh? Do you know that peeping at someone while taking a shower is wrong? Kumunot ang noo ni Sari. Peeping? Naninilip? Ako? Naninilip ba ako, sir? I didn't peep on you, sir. You're too much of a jogger, ah. What? I don't understand you. Can you just leave, miss? I just want to take a shower here peacefully, and I don't want to have a woman peeping at me, okay? You're being disrespectful. Napasinghap siya sa gulat at napaismid. Anong sinasabi mo, sir? Grabe ka naman sa disrespectful. Akala mo ba porke ganito ako, hindi ko na maiintindihan yung mga sinasabi mong lalaki ka? Kasalanan ko ba na nakita ko yung topless mong katawan habang payapa ako naghahabol ng paru-paro? Kung bakit ba naman kasi dito ka naliligo, di ba? Wala bang tubig sa banyo niyo sa loob? Ang laki-laki ng mansyon niyo, ah. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Bumuka ang bibig nito upang magsalita pero kaagad niyang nilagay ang kanyang hituturo sa bibig nito. Hep, I don't wanna hear any of your, Basta, ayaw ko makarinig ng kahit anong salita pa galing sa'yo. Basta hindi kita sinilipan. Napatingin lang ako, okay? Diyan ka na nga. Taas noong tinalikuran niya ito at dumiretso na sa quarter kung saan naroon si Manang Taps. Oh, saan ka pupunta, Sari? Bakit kinukuha mo na yung bag mo? Kakain ka pa bago umuwi, di ba? Nasa akin pa ang sahod mo at pinapaabot lang ni Mr. Thompson. Sita nito sa biglaan niyang pag-aal sa balutan. Hindi na po ako kakain, Manang Taps. Babalik na po ako sa apartment ni Kakay. Anyat isinukbit na ang kanyang sling bag sa kanyang balikat. Sigurado ka? Mukhang may nakaaway ka sa labas, ah. Meron nga ho, yung anak ni Mr. Thompson. Si Sir Harvin? Harvin po ba ang pangalan nun? Aba, oo. Siya lang naman ang anak ni Mr. Thompson. Mukhang foreigner, Amerikana kasi ang ina niya. Napairap si Sari. Kaya pala ganun ang accent at ang itsura. Pero buwisit pa rin siya. Hay nako, kung ano man ang nangyari sa'yo sa labas o kung ano man ang nasabi niya sa'yo, hayaan mo na. Ganun lang talaga magsalita yung si Sir Harvin. Pero mabait yun. Talaga po? Mabait? Bakit ganun siya magsalita sa akin? Sinisilipan ko raw siya napatingin lang naman ako kasi nagulat ako na nandun siya. Malay ko ba kasing may naniligo ron? Kanina naman wala siya ron eh. Mahilig kasing maligo yun sa garden kapag galing sa gym niyang nasa loob ng bahay malapit sa garden. Baka nabigla lang din sa'yo kaya ka napagalitan. O siya, sige na at umuwi ka na kung gusto mo na talagang umuwi. Ibibigay ko na sahod mo. Inabot nga nito ang pera sa kanyang kamay at nagpasalamat rito. Nang lumabas na siyang muli sa quarter, ay nakasalubong naman niya ang lalaking kinaiinisan. I thought you already left. Anito habang nagpupunas na ng buhok gamit ang puting tuwalya. May suot na itong puting sando at itim na shorts. Umirap si Sari. I need my salary, sir. My service is not libre, you know. Ngumisi lamang ito at umiling bago siya nilampasan. Inambahan niya ito ng suntok bago siya nagmamadaling umalis na sa mansyon na yon. Nang makauwi sa apartment ni Kakay ay nag-umpisa na rin siyang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Babiyahe na kasi siya bukas pabalik ng Santa Ines. Bakit parang wala ka sa mood, Sari? May umaway ba sa'yo rin sa mansyon? Tanong sa kanya ni Kakay. Nakahiga ito sa kama at nakabalot sa kumot. Malamang ay nilalagnat pa rin to. Umupo siya sa gilid ng kama nito. May nakakainis lang na nangyari pero carry na rin. Ayoko ng pag-usapan at baka masira lang lalo ang araw ko. Ikaw, paano ka niyan? Babalik na ako ng Santa Ines bukas. Ayos lang ako rito. Baka nga bukas magaling na ako. Salamat nga pala sa pagsalo sa akin ngayon ha. Hindi naman araw-araw ang paglalaba ko ron, pero nasakto naman kasi na nilagnat ako ngayong araw. Ayos lang yun. Nag-enjoy naman tayo kahapon, di ba? Saka kumita pa nga ako ng pera. Salamat sa'yo. Salamat kasi nagkasakit ako, ganun ba? Baliw, hindi. Nagtawanan silang dalawa. Kinabukasan nga ay umuwi na ng Santa Ines si Sari. Bumaba na rin ang lagnat ni Kakay nang iwan niya ito sa Manila kaya kampante na siya bago siya umalis. Gabi na siya nang makauwi. Tiningnan lang niya ang lagay ng kanyang ina na nooy natutulog na. Bukas ko na lang siya kakausapin. Makatulog na lang. Wika ni Sari sa kanyang sarili bago pumasok sa kanyang kwarto upang matulog na. Madaling araw na nang magising si Sari kinabukasan,
dahil nakarinig siya ng kaluskos sa kusina. "Nay?" Pupungas-pungas na tawag niya sa kanyang ina. Nagtungo siya sa kwarto ng kanyang ina at nakitang naroon ito at payapang natutulog. "Hala, kung nandito si nanay at natutulog, sino naman yung narinig kong kumakaluskos sa kusina?" Wika niya sa kanyang isip. Napalingon siya sa kusina at nakitang patay ang ilaw doon, ngunit may nakasinding flashlight. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon at dinampot ang walis tambo. Nagtago siya sa labas ng kusina at hinintay ang paglabas ng tao roon. "Kung sino ka man, humanda ka sa akin. Dito mo pa talaga naisipan na pumasok ka?" Bulong niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng kung sino palabas. Nang nasa pinto na ito ay mabilis niya itong hinampas sa ulo ng walis tambo. Bumagsak ito sa sahig at napaungol. "Huli ka, balbon!" Gigil na wika niya at mabilis na binuksan ang ilaw sa sala. Nilapitan niya ang nakadapang lalaki. Wala itong malay sa sahig. Nakasuot ito ng puting sleeveless shirt at itim na pajama. "Teka, parang pamilyar tong gago na to ah." Lumuhod siya sa harap nito at sinilip ang mukha ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang masino to. "Hala, Sir Harvin?" Kumislot ang lalaki at nakangiwing hinawakan ng likod ng ulo nito. "Ouch!" Pinanood niya itong tumayo hanggang sa mapatingin ito sa kanya. "You did this to me?" Mabilis siyang tumayo at sinamaan ito ng tingin. Masisisi mo ba ako? You can't blame me. I thought you're anakyat bahay. What are you even doing in our house?" Hindi siya nito sinagot. Nakasimangot na pinulot nito ang isang cellphone sa sahig na nakabukas pa ang flashlight. "Hindi ba uso sa'yo magtanong, miss? Bakit kailangan mo kong hampasin ang walis tambo?" Inis na tanong nito. Nalaglag ang panga ni Sari sa narinig na diretsong pagtatagalog nito. "Walang ya. Marunong ka palang magtagalog tapos pinahirapan mo pa ako kahapon." "Nagtanong ka ba?" "Ang sabihin mo, nag-enjoy ka kahapon na panoorin ako mahirapan sa pagsasalita ng English dahil sa'yo. Ni hindi ko alam kung bakit ka nandito. Ano, sawa ka ng maging mayaman kaya nandito ka sa munting bahay namin ng nanay ko? O baka naman sinundan mo ako dito? Stalker ka ba ha?" Napaismid ito at tumawa ng sarkastiko. "Ako? Stalker mo? No fucking way. I'm here because of Nanay Winnie." Napakunot ang noo niya. "Si nanay?" "Yes, and seeing you here means she's your mother. Am I right?" "Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung kilala ka ni nanay, bakit hindi kita kilala?" "Naging yaya ko siya sa Amerika nung 6 years old ako. 4 years siya ron bago siya umuwi rito sa Pilipinas. She was the one who taught me how to speak Tagalog." Natigilan siya sandali. Teka, ikaw yung naging alaga ni nanay sa Amerika na kinukwento niya?" "Yes." "Pero taga Maynila ka. May mansion pa nga kayo ron, di ba? Kagagaling ko nga lang dun at pinagbintangan mo pa ako." "Right. My mom is an American. My dad is a Filipino. Matagal na silang hiwalay. Bata pa lang ako. When I turned 18, my mom died. I decided to come here to the Philippines and live with my father. And now that I'm already 30, I replaced my dad as the CEO of Thompson Foods Incorporated. It's a big canned meat manufacturing company in Manila. So now, bakit ako magiging stalker mo? I won't waste my time stalking a woman like you." Oo nga naman. Sino nga naman ako, di ba? Sorry naman kung inakala kong sinusundan mo ako. Kasi naman wala akong kaalam-alam na may bisita pala rito si nanay. "Excuse me, hindi ako bisita. Ikaw lang tong palaging galit sa akin. Hinampas mo pa ako sa ulo. Paano ko namatay ako ha?" Walis tambulang mamamatay agad. Saka akala ko nga kasi akyat bahay ka. Sinong matinong tao ang pupunta sa kusina nang hindi nakasindi ang ilaw at naka-flashlight lang? "Oh, hindi mo ba alam? Pundi daw ang ilaw niyo sa kusina." "Ano?" Takang pinindot ni Sari ang switch button ng ilaw sa kusina at hindi nga yun gumana. "O ano, pahiya ka, miss?" Mapang-asar na tanong ni Harvin sa kanya. Nilingon niya ito at masamang tiningnan. "Masisisi mo ba ako? Naging alert lang naman ako, no? At saka, hindi ko talaga alam na nandito ka. Walang sinabi sa akin si nanay. Kahit sino talaga aakalain na magnanakaw ka." "But I've already cleared it out to you, right? Na hindi ako magnanakaw. Na dati akong alaga ng nanay mo kaya ako nandito. Kagabi lang ako dumating. Mas nauna lang siguro akong dumating sa'yo at tulog na nanay mo nang dumating ka." Kasalanan to ni nanay. Hindi man lang nagpasabi na may bisita pala siya rito. "Hindi nga ako bisita."
Nye, wala ako naririnig. That's so mature of you, Sari. Nagtataka niya itong tiningnan. Paano mo alam ang pangalan ko? Bata pa lang ako, palagi ka nang kinukwento sa akin ni Nanay Winnie. Ang sabi niya, napakabait mo raw na bata at napakaganda. And now that I'm seeing you in person, I guess hindi totoong mabait ka. Because this is how you treat a visitor. Hindi ko rin pala nakalimutan kung paano mo ako sinilipan kahapon. Napasinghal siya. Hindi sabi kita sinilipan. Hindi ko alam na doon ka naliligo. But your eyes were all over my body, right? Kitang-kita ko yung mga mata mo na yan na nakatitig sa katawan ko. Ano naman kung napatingin ako? Namatay ka ba sa tingin ko? Hindi, pero nakakainis lang na ikaw pa ang galit. Tapos ngayon, ako na nga ang nasaktan at napagbintangan na magnanakaw. Ikaw pa rin ang galit. Wow, napakabait mo nga naman talaga na babae, Sari. Natahimik siya at napaisip na may punto ito. Nakakainis lang dahil tama ang lahat ng mga sinasabi nito at may pagkakamali rin siya. Napaiwas tuloy siya ng tingin at humalukip-kip. What? Bakit hindi ka makasagot, Sari? Wala ka nang maisip na isasagot kasi alam mong tama ako. Inirapan lang niya ito at muling nanahimik. Hindi niya alam kung paano aaminin na mali nga siya. Okay. Kakalimutan ko tong mga nangyari ngayon. Pati na rin yung kahapon. Kakalimutan ko na rin. Basta gusto kong marinig na mag-sorry ka. Wika pa ni Harvin. Ayoko. Ayaw mo? Oo, ayoko. Kasi hindi mo rin pinakinggan ng paliwanag ko kahapon. Tapos nagunwari ka pa na hindi ka nakakaintindi ng Tagalog. Kaya nagmukha akong tanga. Nag-enjoy ka pa na pagmukain akong tanga kaya dapat mag-sorry ka rin sa aking lalaki ka. Fine. I'm sorry sa mga sinabi ko sa'yo. I made fun of you by pretending that I don't understand Tagalog. O ano, okay na? Pinaikot ni Sari ang kanyang mga mata. Wala siyang magagawa kung hindi mag-sorry na rin. Sige na nga, sorry kasi tumitig ako sa katawan mo kahapon. And? At saka, sorry kung hinampas kita ng tambo sa ulo. At sorry kasi napagkamalan kitang magnanakaw. Humalukip-kip ito at umangat ang sulok ng labi. Is that even a sincere apology, Sari? Ayaw mong tanggapin? I'm just asking. Oo, sincere yon. Mukhang may sama ka pa yata ng loob eh. Wala, okay. Ganito lang ako magsalita. Napaka-arte mo, Sir Harvin. There you go. You're rolling your eyes at me again. Tapos sasabihin mong sincere ka? Sincere nga ako sa sinabi ko. Ano ba? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Look at yourself. Nagagalit ka na naman. Ikaw na nga itong nakasakit sa akin. Ang sakit kaya ng likod ng ulo ko dahil sa ginawa mo. Inis na napabuntong hininga si Sari. Patingin nga ng ulo mo. Humisi ito at tumalikod para ipakita ang sugat sa ulo. Wow, abot ba kita? Ang tangkad mo kaya, Sir Harvin. Ang hirap maging maliit, no? Pangaasal nito bago yumuko. Napairap naman siya ulit bago tiningnan ang likod ng ulo ng lalaki. Napangiwi siya nang makitang nagkaroon yon ng maliit na bukol. Maya-maya ay umayos na ito ng tayo at tiningnan siya. See? Are you feeling guilty now? Huwag mo nang itanong ang obvious, sir. Umupo ka sa sala at lalagyan ko ng gamot yan. Total, ako naman ang may gawa sa'yo niyan, hindi ba? Nahihilo ako eh. Pwede bang alalayan mo ako, Sari? Saka tigilan mong pagtawag sa akin ng sir. Hindi ako teacher. Tinaasan niya ito ng kilay. Umaarte ka ba? Hindi bagay sa'yo, Manong. Humuso ito na parang bata. How cruel of you, Sari. Umupo ka na kasi at kukuha ako ng gamot sa kwarto. Huwag ka na mag-inarte. But I can't walk properly. Parang matutumba ako. Napasabunot na lang sa buhok si Sari. Ay, Diyos ko po, mahabagin. Inis niya itong nilapitan at kinuha ang braso nito upang iakbay sa kanyang balikat. Inalalayan niya ito patungong sala at pinaupo roon. Wow, how sweet of you. Thank you, Sari. Nakangising wika nito. Gigil niya itong inambahan ng suntok, ngunit imbis na mainis ay natawa lamang ito sa kanya. Thank you, Nurse Sari. Simula ngayon, ikaw na magiging nurse ko ah. Maybe at least for a month. Anong nurse ka riyan? At anong 1 month ang sinasabi mo? Hindi ba nasabi sa'yo ni Nanay Winnie? I'm staying here for a month. I really missed her. She was like a mother to me back in America. Mas nanay ko pa nga siya kaysa sa sarili kong ina. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na magbakasyon, pinili ko rito sa Santa Ines para makasama siya ng matagal. Mabuti na lang at pumayag si Dad na siya muna ang bahala sa company namin. Ibig sabihin, 1 buwan kang mananatili rito? Ganun ba? Kakasabi ko lang, di ba? Paulit-ulit, Sari.
So wala kang ideya kung gaano kahirap tumira sa lugar na to. I don't care. As long as makakasama ko si Nanay Winnie. Besides, nandyan ka naman. Ako? Excuse me, Harvin ha. Hindi mo ko yaya o utusan. Sinabi ko bang yaya o utusan ka? And by the way, I like the way you call me by my name ha. But anyway, sabi ko nga nurse kita. Kaya sige na, get the medicine at gamutin mo na ang sugat ko na ikaw ang may gawa. Impit na napatili sa inis si Sari bago tinalikuran ang binata at pumasok na sa kanyang kwarto. Habang kinukuha ang first aid kit ay bubulong-bulong siya dahil sa panggigigil. Akala mo magiging alipin mo ko rito? Hindi ako papayag no? Gagawin ko lahat para mapilitan kang umalis dito na lalaki ka. Paglabas niyang muli ay nakita niyang nakadekwatro pa si Harvin habang sumisipol. Oh, there you are. Gagamutin mo na ba ang sugat ko? Make sure to clean it up properly ah. Binigyan lamang niya ito ng sobrang talim na tingin bago nag-umpisang linisan at lagyan ng gamot ang sugat nito sa ulo. Tapos na po, boss. Nakabusangot na wika ni Sari matapos iligpit ang mga ginamit niya. Okay, now tulungan mo akong pumunta sa kusina. Hindi na ako matutulog ulit. It's almost 5 in the morning. I want to have a coffee. Kaya mo na yun. Nagkukunwari ka lang naman na nahihilo. Baka gusto mong hampasin kita ulit nang mahilo ka ng tuluyan. Ganyan ka ba mag-alaga, Nurse Sari? Utang na loob nga, Harvin. Tantanan mo ko sa Nurse Sari na yan. Hindi mo ako nurse. Saka pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ako sa pag-iinarte mo. Baka mamaya isipin kung gusto mo lang magpaalalay sa akin dahil gustong-gusto mo akong akbayan. Ano, umamin ka? Humalakhak ito na tila napakalaking joke ang binitawan niyang salita. I didn't know you were this good as a joker, Sari. Ay, grabe. Alam mo kung anong naramdaman ko nung inalalayan mo ko? Para akong nakahawak sa poste. Napanganga siya sa gulat. Hoy, ako? Poste? Oo, maliit na poste. Talaga? Kung dagdagan ko kaya yung bukol sa ulo mo? You can't do that. Kapag nadagdagan ng bukol sa ulo ko, aalagaan mo na ako 24/7. Araw-araw mo na ako makakasama kahit saan. And I don't want that. Ayokong makita ang mukha mo araw-araw. No way. I just can't take it. Wow, sinasabi mo bang pangit ako ha? I didn't say that. Maganda ka nga eh. Napakurap-kurap si Sari sa biglaan nitong pagpuri sa kanya. Pero maliit. Dagdag ng lalaki. Wow naman pinuri na, pinintasan pa. It's my way of getting back at you, Sari. Labas sa ilong kasi yung sorry mo kanina. Nag-sorry ako kanina kasi alam kong may mali rin ako, okay? Tigil-tigilan mo nga ako sa mga paandar mo na ganito. Yang nurse-nurse na yan, yung pag-iinarte mo na hindi ka makalakad ng maayos. Wala akong panahon sa'yo. Kung gusto mong magstay dito ng 1 buwan, sige go. Wala akong magagawa kasi si nanay ang may gusto na nandito ka. Kasi alam mo, Mr. Harvin Thompson, kung nandito ka para magbakasyon, hindi ibig sabihin nun na nasa bakasyon din ako. Kailangan ko magtrabaho para sa nanay ko. Baka lang hindi mo alam, labandera/tindera ng mga pagkain sa bilao ang babaeng nasa harap mo. Tumahimik si Harvin matapos niyang sabihin ang mahaba niyang litanya. Bumuntong hininga ito at saka tumayo. Fine, I won't bother you. Inaasar lang naman kita. Umirap siya rito. So okay na? Tanggap mo na ang sorry ko, Harvin? Yup. Di maganda. Tatalikuran na sana ito ni Sari ngunit pinigilan siya nito sa braso. Wait. Dahil medyo napalakas ang pagkahatak ni Harvin sa braso niya, ay nawalan siya ng balanse at nasubsob sa matipuno nitong dibdib. Ang buong akala niya ay tapos na roon, ngunit pati pala si Harvin ay nawalan din ng balanse dahil sa pagkakabunggo niya rito. Sabay silang bumagsak sa sahig. Siya ang nasa ibabaw nito. Are you okay? Tanong sa kanya ni Harvin. Hindi nakasagot kaagad si Sari. Isang dangkal lang kasi ang layo ng kanilang muka at amoy na amoy niya ang mabango nitong hininga. Oo, ayos lang ako. Teka lang, tatayo ako. Tarantang wika niya. Careful. Sinubukan tumayo ni Sari ngunit muli siyang bumagsak sa ibabaw ni Harvin. Oops! Tanging nasabi ng binata habang mariing nakatitig sa mga mata niya. Napalunok si Sari at hindi alam ang sasabihin. Sobrang awkward kasi ng kanilang posisyon at hindi siya makakilo sa sobrang pagkabigla. Diyos ko, anong ginagawa niyong dalawa? Nangibabaw ang malakas na tili ng kanyang ina. Doon natauhan si Sari at mabilis na umalis sa ibabaw ni Harvin. Tumayo na rin ang binata. Nay, gising na po pala kayo.
Nahihiyang wika ni Sari habang pilit ang ngiti. Sari anak, kailan ka pa natutong gawin ng bagay na yan? Nay naman wala kaming ginagawa ni Harvin. Natumba lang kami at saktong ganun ang naabutan mo. Binigyan siya nito ng nangangastigong tingin. Sunod ay si Harvey naman ang binalingan ng ginang. Kaagad naman na itinaas ng binata ang dalawang kamay. Oh, Nanay Winnie, wala po akong ginawa sa anak mo. Aksidente lang talaga na bumagsak siya sa ibabaw ko. You know me, hindi ako ganong klaseng tao. Kung gagawin ko man yun, sa private place na. Hindi sa lugar na makikita nyo. Inis na hinampas niya ito sa balikat. Anong pinagsasasabi mo? Ginagatungan mo pa talagang lalaki ka. I'm just explaining. Katwiran nito. Teka nga, paano kayo nagkakakilalang dalawa? Takang tanong ng kanyang ina. Nagkakilala po kami sa Maynila, inay. Kahapon lang po. Naging labandera ako sa mansyon nila. Nagulat nga po ako pagising ko kasi nandito siya. Napagkamalan ko pang magnanakaw. Kaya may bukol ako sa ulo ko, Nanay Winnie. Dahil sa napakabait niyong anak. Singit ni Harvin. Sinamaan niya ito ng tingin pero nagkibit-balikat lamang ito sa kanya. Ganoon ba? Pasensya ka na. Sari anak, hindi ko nasabi sa'yo na dito muna mananatili tong si Harvin. Hindi ko rin kasi alam na uuwi ka na kagabi. Magkakilala na pala kayo. Alam mo na bang si Harvin ang alaga ko sa Amerika noon? Opo, alam ko na. Nakwento na sa akin ng lalaking to. Pero Nanay Winnie, pwede bang pagsabihan niyo tong anak niyo? Sobrang taray at tapang Nasasaktan din naman ang damdamin ko. Ay, kawawa naman ang alaga ko. Napataas sa mga kilay ni Sari nang makitang nilapitan ng kanyang ina si Harvin at masuyong hinaplos ang magkabila nitong pisngi. Ayos mukhang inagawan pa ako ng nanay. Iritado niyang wika na batid niyang narinig ni Harvin at ng kanyang ina. Ikaw naman anak, huwag ka nang magselos. 1 buwan lang dito si Harvin. Parang anak ko na rin to Hindi ko nga akalain na magkikita pa kami ulit. Kasi nung umalis ako ng Amerika dahil napapabayaan ka ng tatay mo, grabe ang iyak ng batang to. Sobrang attached na niya sa akin noon. Parang ikaw lang. Ang saya-saya ko kasi 2 na ang anak ko. Ayoko maging kapatid yan nanay no. Mas maarte pa sa babae. Anak naman, sabay ng kanyang ina. Papasok na muna ako sa kwarto ko, nay. Paalam niya. Nilayasan na niya ang 2 at pumasok na sa kwarto. Kahit may buwisit na nakatira sa kanilang bahay, ay nag-umpisa na ring maglista si Sari ng mga ingredients na bibilhin para sa mga lulutuin niyang kakanin. Marami na siyang suki na taga Santa Ines lang din. Pagkatapos maglista ay lumabas na siya ng silid. Ipupunta na ako sa palengke para bumili ng mga ingredients sa kakanin. Paalam niya sa kanyang ina na ngayon ay nililinis na ang mga bilaong gagamitin niya mamaya. O siya, sige anak, mag-iingat ka ha? Opo, nay. Aalis na sana siya ngunit nahagip ng mga mata niya si Harvin na ngayon ay nag-i-stretching sa labas ng kanilang bakuran. Napairap siya at tumikhim. Harvin, may gagawin ka ba? Lumingon ito sa kanya. Pilit niyang iniwas ang kanyang mga mata sa matipuno nitong braso. Wala naman. Mamaya pa naman kami pupunta ni Nanay Winnie sa mall sa kabilang bayan. Ipapasyal ko siya. Gusto mong sumama? May mga gagawin ako kaya kayo na lang. Pero since wala kang ginagawa ngayon, samahan mo ako sa palengke. Bibili ako ng mga sangkap sa mga lulutuin ko. Really? Sure, we could use my car. Hindi na, may kolong-kolong naman kami. Ako ang magdadrive. Sorry, mas convenient ang kotse. May aircon pa. Malaki ang kotse mo at baka wala kang maparkingan sa palengke. Maraming sasakyan pa naman doon kapag ganitong oras. Napakamot ito sa sentido. You know what, Sari? I know what you're trying to do. Gusto mo akong pahirapan. Para mapauwi mo ako sa Manila. But no, I won't give you that satisfaction. Kaya sige, papayag ako sa gusto mo. But let me just remind you, hindi mo ako mapapasuko. Ha? Grabe ka naman mag-isip sa akin ng masama, Harvin. Gusto ko lang naman na magpatulong sa'yo kasi marami akong bibilhin ngayon sa palengke. Kung ayaw mo, ay di wag kang sumama. Hindi kita pinipilit. Iniisip ko lang naman na baka gusto mo maka-experience pumunta ng palengke. Hindi naman ako maayaw, Sari. I got you. Hindi kita isusumbong kay Nanay Winnie sa balak mong gawin sa akin. Sasakyan ko lahat ng gusto mo at papatunayan ko sa'yo na hindi mo ako mapapabalik ng Manila kahit anong gawin mo. Tinaasan niya ito ng kilay at nakipagtagisan naman ito ng tingin sa kanya. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, Harvin. Basta ako, gusto ko lang talaga magpasama sa'yo. Heto na nga, sasama na ako, di ba?
Umirap siya at dumiretso na sa kanyang kolong-kolong habang nakasukbit sa kanya ang kanyang sling bag. Sumakay na siya sa kolong-kolong. Mukhang nagpaalam pa ang binata sa kanyang ina bago ito patakbong lumapit sa kanya. Maayos ka bang mag-drive, Sari? Tanong nito. Bakit? Natatakot ka? I'm just making sure. Paano mo malalaman kung hindi ka sasakay? Sumakay ka na at marami pa akong trabaho. Binigyan siya nito ng nagbabantang tingin bago sumakay sa kanyang likod. Kapit ka, baka mahulog ka, Harvin. Hindi pa man ito nakakasagot ay pinaharurot na niya ang sasakyan. Whoa, slow down, girl. Tarantang sigaw nito. Bakit? Ganito ako magpatakbo araw-araw eh. Huwag ka mag-alala, hindi tayo maaaksidente. Jeez, look! May kasalubong tayong tricycle, Sari. Ayos lang yan, ako ang bahala sa'yo. Nakangising tugon niya at mas lalong binilisan ang pagpapatakbo ng kolong-kolong. Mabato na sa dinaraanan nila at kitang-kita ang dagat sa gilid ng kalsada na kanilang binabagtas. Todo kapit tuloy si Harvin sa hawakang bakal at panay ang sigaw sa kanya. So this is the reason why you wanted me to come with you, huh? You want me dead, woman? Anong sinasabi mo? Bakit ko gugustuhin na mamatay ka? Nasa iisang sasakyan lang tayo. Eh di pati ako namatay. Huwag ka nga OA. Okay, you have to stop now. Kapag hindi mo to binagalan, I'll jump right away. Si OA, hindi mo kayang gawin yun, no? Fuck! I said slow it down, Sari. Kaagad niyang binagalan ang kanyang pagpapaandaran nang marinig kung gaano ito kaseryoso. Pansamantalang niyang itinigil sa gilid ng sasakyan at nilingon ng binata. Oh, ano nangyari sa'yo, Harvin? Tanong niya rito nang mapansin ang pananahimik nito. Nakatingin lamang ito sa baba at naghahabol ng hininga. That's not funny, woman. Umismit si Sari at humalukip-kip. Alam ko. And yet ginawa mo pa rin. You're crossing the line, Sari. Gusto ko lang inisin ka. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala ka-OA. I'm not overreacting. Are you familiar with trauma? Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung anong epekto nito sa akin, Sari? Naalala ko kung paano kami na-aksidente ni Mommy. She was driving fast. Kasama niya ako sa kotse. And then she lost control. She died from her own recklessness. I almost died that night. And you made me remember it. Napaawang ang bibig ni Sari. Sinakop ng matinding pagsisisi ang dibdib niya habang nakatingin sa maluhaluhang mga mata ni Harvin. Sorry, hindi ko naman alam na may trauma ka sa mabibilis na sasakyan. Is that even sincere? Kasi ang hirap maniwala sa'yo na nagsusorry ka. I don't even know if you regret doing it. Ano bang akala mo sa akin? Bato? Na hindi marunong makaramdam ng simpatya sa ibang tao? Umismid lamang ito at iniwasan siya ng tingin. Napabuntong hininga na lang si Sari bago muling nagsalita. Okay, sige. Sorry na. Hindi ko talaga alam na may trauma ka sa ganun. Ititigil ko na rin ang pang-iinis sa'yo. Gusto ko lang talagang gumanti kasi parang kinakampihan ka ni nanay kanina. Pero oo na, ako na yung immature. Tao lang po, nagkakamali. I really hope that's true. 100% true. Ano ka ba? Sorry na nga kasi. Just don't do it again, Sari. It's not funny. At kahit wala ako, sana wag ka namang maging kaskasera. Baka maaksidente ka at problemahin ka pa ni Nanay Winnie. Ngayon ko lang naman ginawa yun kasi nga kasama kita. So, you really wanted to annoy me, ha? Oo, pero kanina yun. Pwede bang ceasefire na tayo? Inismiran siya nito. Wag akong pagsabihan mo. Tell that to yourself. Oo na, sorry na nga diba? Sorry sa pagiging immature ko ngayon. Sorry din sa mga nangyari kanina at kahapon na rin. Promise, wala akong balak na silipan ka nun. At ano, napatingin ka lang talaga sa katawan ko? Pinamulahan siya ng pisngi. Siguro. Pero wag mo nang ipaalala yun. Basta sorry sa lahat. Isang buwan ka pa namang mananatili dito kaya kailangan magkasundo tayo. Ayaw ko rin na may kaaway. Bumuntong hininga ito at maya-maya ay inilahad ang kamay sa kanyang harapan. Fine. Let's end this little war between us. Ani Harvin at ngumiti ng maliit. Tinanggap niya ang palad nito at ngumiti na rin. Sige, alis na tayo ulit ha. Huwag ka mag-alala, babagalan ko na. Good. Don't do it again, okay? Napairap siya. Oo na nga. Maya-maya ay pinaandar na niyang muli ang kolong-kolong. Sa pagkakataon na yun ay naging maingat na siya dahil kay Harvin. Nang makarating sila sa palengke ay naging tagabuhat niya si Harvin sa mga pinamili niya.
Katulad na lamang ng mga gulay at manok na kailangan niya sa pagluluto ng pansit bihon at cordon bleu. Ganito karaming binibili mo sa palengke araw-araw, Sari? Hingal na tanong sa kanya ni Harvin matapos nitong ayusin sa kolong-kolong ang mga pinamili nila. Hindi naman, minsan konti lang, minsan marami. Katulad ngayon, depende rin kasi sa mga pa-order ko araw-araw. Thankful nga ako kasi may tiwala sa akin ng mga customers ko sa pagluluto ng mga panghanda nila. Nakapost din kasi ang mga ginagawa ko sa social media, kaya maraming naeengganyo na magpaluto sa akin. Pero ang pinaka-specialty ko talaga ay yung puto sa kamaha blanca. Wow, you're really a hardworking girl. Believe na ako sa'yo. Kailangan ko maging hardworking para kay nanay. Mabuti nga rin at nandyan siya para tulungan ako sa pagluluto. Alam mo, siyang inspirasyon ko para magpatuloy. May mga maintenance siya na gamot, kaya kapag wala akong pa-order, naglalabandera ako sa mga kakilala ko. Kaya pala hindi mo pinalampas ang paglalabas sa mansyon namin sa Manila. Siyempre, sayang ang kita, no? Halika na nga, sakay ka na nang makauwi na tayo. Marami pa akong gagawin. At saka hindi ba ipapasyal mo pa si nanay sa mall? Hindi ito kumilos at tila may iniisip na malalim. Naisip ko na wag na munang mamasyal. Marami kang gagawin ngayon kaya tutulungan na lang kita. Natawa siya rito. Ha? Hindi ka naman marunong magluto. Hindi lang naman pagluluto ang kaya kong i-offer. Kaya ko ring maghiwa ng mga ricados, maghugas ng mga gulay at manok. Talaga? Akala ko dahil mayaman ka, wala kang alam sa ganun. Well, nung bata ako, pinapanood ko ang mga katulong namin sa pagluluto sa kusina. Pero hindi ko pa nasubukan. Tingin ko kaya ko naman. O sige, papayagan kitang tumulong. Mabuti nga yun at may alila ako. Excuse me? Tumawa siya. Charot lang. Akala mo inaaway na naman kita, no? Napapailing na natawa na lang to. Nagulat pa si Sari nang lumapit ito sa kanya. Oh, bakit? Ako na magmamaneho nito. Mabigat ang dala ng kolong-kolong. Nahihirapan ka magkontrol. Sanay naman ako. Kahit na, let me do this. Marunong ka ba magmaneho nito? Mukhang kotse na automatic lang ang alam mo eh. Tingin mo talaga sa akin, weak no? Kahit manual car, kaya kong i-drive. Marunong din ako sa motorsiklo. Kaya sumakay ka na lang sa likod at magtiwala sa akin. Napakamot sa batok si Sari. Fine, ipagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko, Harvin. Sumakay na ang binata sa harap ng manibela at hinintay siya na sumakay sa likuran nito. Nilingon pa siya ng lalaki. O ano, tatayo ka lang ba riyan, Sari? Natatakot ka ba na ibangga ko to? Hindi. Oh, yun naman, hindi ka nga nagkakamali. Dugtong pa niya. Napasimango tuloy ito. Alam mo, Sari, hindi naman ako katulad mo na kaskasera kung magmaneho. Sandaling natulala si Sari. Maya-maya ay napabuntong hininga na lang siya at napilitan ng sumakay sa likuran nito. Biglang pinaandar ni Harvey ng kolong-kolong, kaya napasubsub siya sa likod nito at napahawak sa matipuno nitong braso. Oh, sorry. Nagulat ka ba, Sari? Tanong sa kanya ng binata. Hindi, okay lang. Hindi sumagot ang binata at napatingin sa kamay niyang nakakapit pa rin sa braso nito. Ang ganda ng pagkakahawak mo sa braso ko Sigurado kang hindi ka nagulat? Nakangising tanong nito. Napawang ang bibig ni Sari sa gulat at mabilis na inalis ang kamay sa braso nito. Huwag ka nga mang-asar. Nasubsob lang ako sa'yo kaya napahawak ako. Hindi ko na malayan na sa braso mo pala ako nakahawak. Stop explaining, Sari. It's okay. You can hold me like that again. Asa ka naman? Sinasabi ko lang, para sa susunod, huwag ka nang mahiya. Napaismid na lang siya at hindi na sumagot. Pinaandar na rin kasi ng binata ang sasakyan. Katulad ng pangako nito ay dahan-dahan ito kung magmaneho. Nang makabalik sila sa bahay ay tinulungan nga siya ni Harvey na maghiwa ng mga ricados. Ang nanay naman niya ang katulong niya sa pagluluto ng pansit bihon. Siya naman ay nakatutok sa paggawa ng maha blanca. 3 large bilao kasi ang order sa kanya. Nak, tapos na ako sa pansit. Aayusin ko na yung mga puto ha? Kanina ka pa naghahalo riyan eh. Wika ng kanyang ina. Sige po nanay, salamat po. Nasaan nga po pala si Harvin? Nako, nasa banyo at umiiyak. Ha? Bakit po? May nangyari ba? Umiyak sa sibuyas kanina nung naghiwa siya ng mga ricado. Hanggang ngayon, mahapdi pa rin ata ang mga mata. Natawa si Sari at napailing-iling. Kawawang bata. Sinong bata? Tanong ni Harvey na nasa likod na pala niya. Ay, peklat! Gulat niyang sigaw.
Inis niyang hinampas sa balikat si Harvin habang tatawa-tawa ito sa naging reaksyon niya. Nakakainis ka, wag mo nga akong ginugulat. Paninermo niya rito. Tinatawanan mo ko dahil napaiyak ako ng sibuyas. Muli siyang natawa habang patuloy pa rin sa paghahalo ng mahablangka sa malaking kawali. Nakakatawa ka lang kasi, sibuyas lang pala magpapaiyak sa'yo. Ano, tutulong ka pa bang maghiwa ng mga rekado sa susunod? Ngayon pa nga lang, pasuko ka na eh. Ako? Sumusuko? No way. Ako nagpresenta na tulungan ka kaya hindi ako susuko, Sari. O sige na, ikaw na ang matyaga. Baka pati sa pagde-deliver ng mga tumamaya, sumama ka pa ha. Sasama talaga ako. Wag na, magpahinga ka na lang dito. Nandito ka para magbakasyon, hindi maging alila ako. Hindi pa bakasyon tong ginagawa ko. Like spending my time with you and Nanay Winnie. Dapat relax ka at hindi nagtatrabaho. But I don't see these things at work. CEO ka, hindi ka katulong dito, Harvin. But I want to help you. Ang kulit mo, no? Mas makulit ka. Gusto ko nga kayong tulungan eh. Bigla namang sumabad ang kanyang Nanay Winnie. Hayaan mo na yang si Harvin, anak. Talagang makulit yan. Sa kasabi nga niya, masaya siya na tinutulungan tayo rito. Kaya pagbigyan mo na. Napakaibit-balikat na lamang si Sari. Basta wala akong pambayad sa iyo, Harvin ha. Do I look like I need money in return? Eh di ikaw na ang mayaman. Nanay inaaway na naman ako ng anak mo. Joke lang, napakasumbongero naman ito. Tinawanan na lamang sila ng kanyang ina. Nang matapos ang kanilang pagluluto ay si Harvey na nga ang nagmaneho ng kolong-kolong upang i-deliver ang mga orders. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Ganon ang naging routine nila palagi. Naging sunod-sunod ang bulk orders kay Sari kaya naging malaki ang tulong ni Harvin sa kanilang mag-ina. Pero pag wala namang po-order ay namamasyal din sila upang hindi naman mainip ang binata. Isang araw nang pauwi na sila galing sa pagde-deliver, si Harvin ulit ang nagmaneho ng kolong-kolong habang backrider naman si Sari. Noong nabubuhay ba si mommy mo, mabait ba siya? Tanong ni Sari sa binata. Kanina pa sila nagkukwentuhan nito habang pinabagtas nila ang daan pauwi. Yes, kaya lang naging alcoholic siya nang maghiwalay sila ni Dad. Kay Mommy ako napunta. I was 18 years old nung naaksidente ang kotseng sinasakyan namin ni Mommy. Nakainom siya. Naglalabas siya ng sama ng loob tungkol sa naging boyfriend niya na hiniwalayan siya nung araw na yun. Ang sabi niya lahat na lang daw gusto siyang iwan, including my dad. Naging mabilis ang pagpapatakbo niya ng kotse hanggang sa mabunggo kami sa Center Island. She was dead on arrival. Nang malaman ni Dad ang nangyari, inayos niya lahat ng documents ko. Lahat ng kailangan para maiuwi niya ako sa Pilipinas. I became a Filipino citizen. Pinaaral niya ako sa magandang university. Mas lalo ako natutong magtagalog dahil sa kanya. And then he even gave up his position in his own company for me. Napangiti ng mapait si Sari habang pinapakinggan ang kwento ni Harvin. Hindi niya kasi maiwasang maalala ang kanyang ama. Grabe no? Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi ka pa rin pinabayaan ng daddy mo. Sana ganyan din ang tatay ko. Kaya lang sobrang layo. Pinagpalit na kami ni nanay sa ibang pamilya, kaya sobra rin ang galit ko sa kanya hanggang ngayon. Pinabayaan niya kaming maghirap ni nanay. Well, sigurado ako na mahihiya na siyang lumapit sa inyo ulit ni Nanay Winnie. Napatunayan yung hindi niyo siya kailangan. Kinaya niyo kahit iniwan niya kayo. Tama ka. Ay, ano ba yan? Bakit kasi naalala ko pa rin siya? He's still your father. Pero kung wala na talaga siyang pakialam sa inyo, then don't mind him. Mahirap ipilit ang sarili sa taong ayaw sa inyo. But don't worry, nandito naman ako eh. Nako, huwag ka magsalita ng ganyan, Harvin. Huwag mo kami sanayin na palagi kang nandyan. Kasi alam naman natin pareho na babalik ka rin sa mundo mo. Isang buwan ka lang dito. Mahirap ma-attach sa isang tao. Masakit kapag iniwan ka. Why? Do you think na kapag umalis na ako rito, kakalimutan ko na kayo ni Nanay Winnie? Of course not. Dadalaw pa rin ako rito. Dadalawin kita. Napakurap-kurap si Sari. Ako? Dadalawin mo ako? Oo, kasi alam ko mamimiss mo ako. Umawang ang bibig niya. Che, asa ka naman. Don't deny it, Sari. I know you're gonna miss me kapag umalis na ako rito. Napanguso siya. Ang hirap ma-attach sa tao tapos iiwan ka. Masakit kaya yun? Tapos ikaw ginagawa mo pang biro. Tumigil ito sa pangaasar sa kanya at bahagya siyang nilingon upang tingnan ang kanyang muka.
Binalik din ito ang tingin sa daan at saka bumuntong hininga. Okay, let me just promise you one thing, Sari. Ano naman yun? Kapag umalis na ako rito at bumalik na sa Manila, you can always call me, and I can always come back here. Kumalabog ang kanyang dibdib sa pagiging seryoso ng binata. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Babalik ka rito? Oo naman, kung gusto mo lang. I mean, I'm sure na okay lang kay Nanay Winnie na bumalik ako rito kahit kailan ko gusto. Pero iba pa rin kapag ikaw ang nagsabi sa akin na gusto mo akong pumunta rito. Kung hindi makakaabala sa'yo, edi bumalik ka rito. Alam ko naman na busy ka na tao. CEO ka ng kumpanya nyo. May mga responsibilidad ka. I know, but there's nothing wrong with coming back here to see you. I just know na malulungkot ka kapag matagal mo akong hindi nakita. Natawa siya rito. Wow, ang kapala. Ayoko lang maramdaman mo ulit niyang naramdaman mo nung iwan ka ng tatay mo. Sabi mo nga, masakit maiwan kapag sobrang attached ka sa tao. At sa tingin mo, attached ako sa'yo? I guess. Ang yabang ah. Natatawang wika niya. I'm just kidding. Ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo na yan, Sari. But I'm still hoping na mamimiss mo ako kapag umalis na ako rito. Natahimik siya at napaisip. Gusto niyang sumagot ng oo. Dahil totoo naman na mamimiss niya si Harvin kapag umalis na ito at bumalik na ng Manila. Kahit saglit pa lamang niya ito nakikilala, para bang ang tagal na niyon. Magaan ang loob niya rito kahit na makulit to. At aminado siya na sumaya ang bahay nila dahil sa lalaki. Hindi ka na sumagot, Sari. Ibig sabihin, totoo. Mapang-asar na wika ni Harvin. Oo na, mamimiss kita kapag bumalik ka na ng Manila. Pag-amin niya. Nakita niya kung paano natigilan si Harvin. Tila nawala ito sa focus at muntik pang mabangga ang motor na nakasalubong nila sa palikundaan. Mabuti na lamang at nakapreno kaagad ang binata. Sari, ayos ka lang? Tanong nito habang nakalingon pa sa kanya. Tumango siya. Oo, ayos lang. Tingnan mo yung nakamotor kung ayos lang sila. Tumalima ito at kaagad na bumaba ng sasakyan upang kausapin ang nakamotor. Bumaba rin si Sari upang tingnan ang mga to. Siraulo ba kayo? Bakit bigla-bigla kayong lumiliko? Alam niyo naman na malaki yung sasakyan niyo at maliit lang ang daan na to. Asik ng lalaki na siyang driver ng motor. Mataba ito na malaki ang tiyan. I'm sorry, I lost focus. Hindi ko napansin na papaliko na yung daan. Kalmadong wika ni Harvin. Paano kung nabangga mo kami at namatay kami, ha? Madadaan ba yun sa sorry mo, ha? Asik naman ng kasama ng driver na lalaki rin. Malaki ang katawan nito at matangkad na maitim. Hindi na napigilan ni Sari na sumabad. Mga kuya, pasensya na ha, pero hindi naman kayo nasaktan at hindi rin naman nagasgasan yung motor nyo. Humingi na rin ng pasensya ang kasama ko. Kaya pwede bang palampasin na lang natin to? Anong gusto mong mangyari? Na makatakas sa kasalanan niya tong kasama mo? Maangas na tanong sa kanya ng driver na mataba. Hindi naman sa ganon. Kung tutuusin may kasalanan din kayo. Sinakop niyo ang linya namin habang paliko ang daan. Kami pa talagang sinisisi mo, miss. Susugod sana ito sa kanya, ngunit humarang kaagad si Harvin. Chill out, pare. Let's talk about this properly. Babayaran ko na lang kayo. Babayaran? Mukha bang kailangan namin ng pera mo? Pa-English ka pa. Pweh! Nag-init ang bumbunan ni Sari sa inasal ng driver ng motor. Hoy kuya, bastos ka ha. Kinakausap kayo ng maayos, diba? Sorry, don't. Just stay at my back. Saway sa kanya ni Harvin. Hindi pwede. Pinagtutulungan ka ng dalawang tukmol na to eh. Kamote rin naman na driver. Sinong tukmol at kamote sinasabi mong babae ka? Asik sa kanya ng kasama ng driver. Leave her out of this. Babayaran ko na lang kayo. At pagkatapos hayaan nyo na kaming umalis. Seryoso ng wika ni Harvin. Hindi pwede. Masyadong matalim ang dila ng kasama mo. Kung siya na lang kayang ibayad mo sa amin, baka matuwa pa kami. Segunda ng isa. Napatingin si Sari sa mga kamay ni Harvin nang kumuyom ang mga yun bigla. Ano, payag ka bata? Iwan mo yung babaeng kasama mo sa amin na mapakinabangan namin. Gustong-gusto pa naman namin ng palaban na babae tapos maganda at makinis. Dagdag ng driver at tumawa pa ng sarkastiko. Ulol, mga siraulo kayo. Hindi lang kayo mga bastos. Mga manyakis din kayo. Sigaw ni Sari sa mga to. Ganun ah. Pasugod na sana sa kanya ang driver pero hinarang ni Harvin ang kamay nito sa dibdib ng lalaki. Step back. I'm warning you, man. Mariing banta ni Harvin.
Ngunit imbes na matakot ay humalakhak pa ang dalawa. Stay back daw pare oh. Akala mo ba mapapasunod mo kami sa pa-English-English mo? Muli sanang lalapit ang dalawa, ngunit muling nagsalita si Harvin. Last warning. Ulol, hindi kami natatakot sa'yo bata. Sa itsura mong yan, tingin mo kaya mo kami. Baka isang suntok ko lang sa'yo, tumba ka agad eh. Then try me. Kailangan niyo muna akong patumbahin bago niyo malapitan ng babaeng kasama ko. Sige, hinahamon mo pala kami ha. Bumira ng isang suntok ang driver, ngunit walang kahirap-hirap na sinaluyo ni Harvin gamit ang palad nito. Napangiwi sa sakit ang lalaki at napahiyaw nang diinan ng binata ang pagkakahawak dito. You insolent bastard! Gigil na sambit ni Harvin. Aray ko, bitiwan mo ako! Ang sinabi ko, nakiusap ako sa inyo na pag-usapan natin na maayos to, di ba? Kaya lang mukhang naghahanap kayo ng sakit ng katawan. Sinubukan na sumugod ng kasama nito, ngunit sinipan naman ito ni Harvin sa tiyan. Mukhang napalakas yun dahil napaungol sa sakit ang lalaki habang hawak-hawak ang nasaktang parte. Binitiwan na rin ni Harvin ang kamao ng driver at itinulak din to. Pagkatapos ay namulsa ang binata at bumuntong hininga. Kayong dalawa, umalis na kayo. I'm trying to be nice. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi kayo umalis kaagad, magkakasubukan na tayo. Mag-uumpisa na ako magbilang. 1, 2. Galit man ang itsura ng dalawa ay dali-dali naman ang mga ito na kumilos at sumakay na ulit sa motor ng mga to. Muntik pang madapa ang isa sa kakamadali hanggang sa pinasibad na ng mga ito ang motor palayo. Ayos ka lang, Sari? Tanong ni Harvin sa kanya. Ayos lang. Grabe ka. Mukhang natakot sa'yo yung dalawang unggoy ah. Malamang dayo ang mga yun dito. Hindi ko sila kilala eh. Patikim pa lang yung ginawa ko. Kung hindi mo na itatanong, marunong ako sa martial arts. Kaya confident ako kanina na mapoprotektahan kita. Bakit? Kinabahan ka ba sa pwedeng mangyari sa atin? Medyo. Ayaw ka lang kasi na mapasaba ka sa gulo dahil sa akin. Hindi naman magagalit ang mga yun kung hindi ko ginalit. Walang mangyayaring ganun kung naging kalmado lang sila at tinanggap nila ang paghingi ko ng pasensya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Sari. Ayos naman ako. At saka, hindi naman kita pababayaan kung sakaling hindi sila umalis. Ngumiti siya rito kahit pa hindi niya maintindihan kung bakit sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ngayon. Let's go home, Sari. Kailangan mo na rin magpahinga. Ang dami niyang niluto ni Nanay Winnie kanina. Sasakay na sana ulit ito sa kolong-kolong nang magsalita siya. Harvin, sandali. Yes? Lumingon ito sa kanya, nakangiti pa. Gusto ko lang magpasalamat. Ipinatong nito ang braso sa manibela at ngumisi. You're always welcome, Sari. Hindi naman kita pwedeng pabayaan eh. Hindi sa tulong na ginawa mo ngayon. Gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga naitulong mo sa akin habang nagbabakasyon ka. Kung may gusto kang i-request sa akin bilang pambawi ko sa mga naitulong mo sa akin, sabihin mo lang. Basta yung kaya ko lang ha. Pinaningkit nito ang mga mata at nagkunwaring nag-iisip ng malalim. How about a date? Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Date me, Sari, para makabawi ka. Bakit naman yun ang gusto mo? Tinawanan siya nito. Just kidding. Akala mo totoong gusto kitang i-date, no? Hindi maintindihan ni Sari ang sarili niya nang makaramdam siya ng inis sa huling sinabi nito. Huwag ka nga magbiro ng ganon. Akala ko tuloy totoo. Sorry na, joke lang yun. Pero aminin mo, it sounds ridiculous. Can you really imagine na magde-date tayong dalawa? Anong nakakatawa kung i-date mo ko? Parang may gusto kang iparating ha. Pikon na niyang tanong. Napaseryoso naman ito nang makita ang pag-iba ng timpla ng kanyang muka. Chill ka lang. Inaasar lang naman kita, Sari. Hindi nakakatuwa yung mga biro mo. Wait, saan ka ba napipikon? Dahil nag-joke ako na gusto kitang i-date? O dahil sinabi kong nakakatawa kapag nag-date tayong dalawa? Umuwi na tayo bago mo pa masira ang araw ko, Harvin. Nauna na siyang sumakay sa kolong-kolong at umiwas na lamang ng tingin sa lalaki. Sinubukan pa siya nitong kausapin, ngunit hindi na siya umimik pa. Kaya naman tahimik na silang dalawa nang paandarin na nito ang kolong-kolong hanggang sa makauwi sila. Hindi pa rin niya pinansin si Harvin kinabukasan. Mabuti na lang at wala siyang pa-order ngayon dahil pahinga niya. Nakahiga siya sa kanyang kwarto nang kumatok ang kanyang ina. Nak, bakit hindi ka pa nagbibihis? Ipapasyal daw tayo ni Harvin sa mall. Nag-aaya na naman ang batang yun. Wika ng kanyang ina na sumili pa sa kanyang kwarto. Binalot niya ang kanyang sarili sa kumot at tumalikod.
Kayo na lang po siguro, Nay. Bakit naman? Usapan na natin na sasama ka, di ba? May masakit ba sa'yo kaya ayaw mong sumama? Wala po, Nay. Tinatamad lang po ako. Mas gusto ko magpahinga. Hindi sumagot ang kanyang ina. Narinig niya ang mga yabag nito na pumasok ng tuluyan sa kanyang kwarto. Nay, kayo na lang po. Ayoko talagang sumama. Naiinis pa rin po ako kay Harvin. At bakit ka naman naiinis sa akin? Anang boses ni Harvin. Nanlaki ang mga mata ni Sari at kaagad na bumangon at nilingon si Harvin. Nakahalukip-kip ito habang nakatingin sa kanya ng seryoso ang muka. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Si nanay lang ang kausap ko kanina ah. Pinapasok niya ako rito para kausapin ka. Gusto niya kasing sumama ka sa amin. Napairap siya. Ayoko nga, di ba? Bakit naman, Sari? Tungkol pa rin ba to sa kahapon? Look, I'm sorry. Kung na-offend kita kahapon, pasensya ka na. Kaya mo naman palang mag-sorry. Bakit ngayon ka lang nag-sorry? I couldn't even talk to you yesterday. Hindi mo ako pinapansin. Paano ako magsasorry? Pero tama ka naman, Harvin. Nakakatawa nga kapag nag-date tayong dalawa. Never mo naman akong magugustuhan eh. Matagal itong tumitig sa kanya. How sure are you? Kasi sabi mo nung unang pagkikita natin, para akong poste sa paningin mo. Isang poste na maliit. Marahas itong bumuntong hininga bago umupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa kanya. Well, I didn't know na dinibdib mo yung sinabi ko na yun, Sari. Hindi naman. Tumatak lang sa akin na never mo ako magugustuhan. Na naging mas malinaw dahil sa sinabi mo kahapon na nakakatawa kapag nag-date tayo. Alam ko naman na hindi mo ako magiging type. Bakit nga naman mangyayari yun? Simpleng babae lang ako. CEO ka. Isa akong babae na takot ma-attach at maiwan. Ikaw naman, isang lalaking pansamantalang namuhay dito kasama namin. Pero babalik ka rin sa totoo mong buhay. Sa marangyamang buhay. Ngunit tila nalunok ni Sari ang iba pa niyang mga sasabihin nang hawakan ni Harvin ang kanyang mga kamay. Stop it, Sari. Stop ang alin? Stop looking down on yourself. I didn't mean to make you feel that way. Hindi ka poste sa paningin ko. Hindi rin nakakatawa na mag-date tayo. Anong sinasabi mo? I was stupid to say those things, okay? Hindi ako nag-iisip. But let me just explain my side, okay? Ayoko nakikita kang nagkakaganyan, kaya pakinggan mo ako. Hindi nakasagot si Sari at hinintay ang sumunod na sasabihin ni Harvin. Noong unang pagkikita natin dito, noong sinabi kong para akong nakahawak ng poste, it was just my own way to annoy you. At tungkol naman sa sinabi ko kahapon, alam ko na-offend ka sa sinabi ko na nakakatawa kapag nag-date tayong dalawa. It's my fault. The truth is, I really want us to go on a date. Namilog ang mga mata ni Sari. Anong ibig mo sabihin dyan? Huwag mo na nga akong pagtripan. I'm serious, Sari. Tinanong mo ako kahapon kung anong gusto kong kapalit sa pagtulong ko sa inyo ni Nanay Winnie. Sinagot kita na gusto kong mag-date tayo. And I meant it, Sari. I really want us to go on a date. Pero binawi mo, di ba? Sabi mo nagbibiro ka lang. Because I was nervous. I had a feeling na tatanggihan mo ako. And yes, I admit it. Naging duwag ako. Natakot ako sa rejection mo. Kaya binawi ko. Kaya ako nasabi yun. And I didn't mean to offend you. Hindi makapaniwalang napasingha si Sari. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Harvin? Pinangunahan mo ako? Inakala mong tatanggi ako na makipag-date sa'yo kaya binawi mo yung sinabi mo kahapon? Well, yun ang nasa isip ko. Hindi ko naman kasi alam kung may feelings ka sa akin. Ano naman sa'yo kung wala? Kaya nga hindi ko tinuloy ang pagyaya kasi masasaktan ako kapag tumanggi ka, Sari. Bakit ka naman masasaktan? Seriously? Tinatanong mo ko kung bakit ako masasaktan? Bakit nga? Damn it. It's because I like you, Sari. Natigilan ng dalaga. Napahawak siya sa dibdib niya dahil tila gusto nang kumawala ng kanyang puso. And now you're speechless. Puna nito nang makita ang gulat niyang reaksyon. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago nagsalita. Sino ba naman ang hindi magugulat sa sinabi mo, Harvin? Malay ko ba na joke na naman yan? There's no time for me to joke around, Sari. Totoo ang sinabi ko. I like you. Kaya gusto kong yayain ka kahapon na mag-date. Pero napasama dahil na-offend pa kita. And now, I want to ask you this question. Bakit ka nagalit nung binawi kong sinabi ko kahapon na mag-date tayo? Napaiwas siya dito ng tingin. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Sari, look at me. Huwag kang umiwas ng tingin. It's time for us to be true to ourselves.
Nilinaw ko na ang nararamdaman ko para sa'yo. It's your turn now. Napalunok siya. Teka lang, nakaka-tense naman yung tanong mo. Just answer it. Kahapon pa ako nagtataka kung bakit naging ganun ang reaksyon mo nung binawi ko ang pag-aya ko sa'yo ng date. At kanina, naisip ko ang nag-iisang dahilan kung bakit. Ano naman yun? That you like me too. Paano mo naman nasabi yan? Hindi ko naman maiinis ng ganyan kung wala kang feelings para sa akin, Sari. Kahit binawi ko yun o hindi, wala kang pakialam kung wala kang nararamdaman para sa akin. But you made it clear for me. Your reaction says it all. Alam mo na pala pero bakit mo pa tinatanong? Because I want to hear it from you, Sari. Kapag sinabi kong gusto rin kita, may mababago ba? Of course. Hindi pwede, Harvin. At bakit hindi pwede? Hindi ka para sa mundo ko. Iba ang mundo mo, Harvin. Na hindi ko nga alam kung bakit mo ko nagustuhan. I said stop looking down on yourself, Sari. Bakit hindi? Sarili ko ang tatay, hindi ako naging sapat para manatili siya sa amin ni nanay. Ikaw pa kaya? Ikaw pa na pansamantala lang dito at aalis din sa mga susunod na linggo? So that explains why you have that wall in your heart. No worries. I'd love to climb that wall, no matter how high it is. Harvey naman hindi mo ba ako naiintindihan? Naiintindihan kita. Natatakot ka na iwan din kita katulad ng tatay mo. Natatakot ka kasi magkaiba tayo ng mundo at takot ka nang maiwan ulit. Oh, alam mo naman pala. Kota na ako sa ganun. Kaya please lang, huwag na, Harvin. Ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo. Kaya mo rin bang ibaling sa iba yung nararamdaman mo para sa akin? Hindi nakasagot si Sari. Napaiwas na lamang siya ulit ng tingin. See? You can't do it. Ako rin, Sari. At wala akong balak na itigil to. Kasi alam ko sa sarili ko na totoo tong nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kita at gagawin ko lahat para pagkatiwalaan mo ako. Nagumpisang mangilid ang mga luha ni Sari. Muli siyang tumingin kay Harvey. Sabihin mo nga sa akin, Harvey. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Maraming ibang babae dyan. Yung mga ka-level mo. I don't need a woman on my level, Sari. Sapat na sa akin na mabuting tao siya. Na kahit masungit siya at palagi akong binibigyan ng silent treatment kapag galit siya, hindi niya ako natitiis. Masipag siya. At alam niya kapag mali siya at marunong akuin yun kapag kailangan. Hindi siya perpekto, pero kinukumpleto naman niya ang mundo ko. Tila natunaw ang puso ni Sari habang sinasabi ni Harvin ang mga salitang yon. Ang mga mata nitong mapupungay ay diretsong nakatitig sa kanya na tila siya ang pinakamaganda sa paningin nito. If my words aren't enough for you to trust me, then let me show it to you, Sari. Huwag mo akong pigilan na ipakita at iparamdam sa'yo na mahalaga ka sa akin. Hindi siya nakasagot. Mabigat ang kanyang dibdib. Puno yun ng takot, ng pag-aalinlangan. Ngunit naglaho ang mga yon nang muling hawakan ni Harvin ang mga kamay niya. If you don't wanna come with us, then fine. Hindi kita pipilitin. Kami na muna ni Nanay Winning mamamasyal. Just take a rest for now. Tumitig siya rito. Salamat sa pag-intindi, Harvin. I know you're not ready, Sari, at naiintindihan ko. Pero sana wag mong isipin na sinusukuan kita. Gusto lang kitang bigyan ng panahon. Tumango siya rito. Dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya at masuyo siyang hinalikan sa noo. Hinayaan nga siya ni Harvey noong araw na yon. Nagpapasalamat siya dahil inintindi siya nito. Oo, aminado siyang gusto niya si Harvin. Ngunit hindi yun madali para sa katulad niya na may takot sa puso na baka katulad ng kanyang ama ay maiwan din ng binata. Samantala, lampas isang buwan nang nagbabakasyon si Harvin sa bahay nila Sari. Hindi na siya nagulat nang tawagan na siya ng kanyang amang si Morgan. I didn't want to interrupt your vacation there, son. Pero baka naman gusto mo nang umuwi. It's not like I can't manage your company alone. Namimiss lang kita. And I'm also afraid that you might like to stay there permanently. Mapagbirong wika ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Kasalukuyang bitbit ni Harvin ang mga bilao na may mga pansit at spaghetti. Dadali niya ang mga yun sa loob ng isang bahay kung saan ginaganap ang birthday party ng isang bata. Nakapasak naman sa tenga niya ang earpiece habang kausap ang ama, kaya hindi ito sagabal sa pagbitbit niya ng mga bilao. Dad, pinag-iisipan ko nga na dito na tumira. I like it here. No, actually, I love it here. Pero syempre, I know my responsibilities in our company. How is it by the way? It's running smoothly, son. Tatawagan naman kita kapag nagkaroon ng major problem. But anyway, mabalik tayo.
Mukhang gustong-gusto mo nang kang tumira dyan. Nag-extend ka pa ng stay mo. Ano, may pumipigil ba? Napangiti si Harvin sa tanong na yun ng ama. Well, yes. And I'm currently trying my best to gain her trust, Dad. Kaya sana pagbigyan mo pa ako ng ilang linggo pa. I promise, ipapakilala ko siya sa'yo once na pauwi ko siya. Ayoko rin naman kasi magmadali. Narinig niya ang pagtawa nito mula sa kabilang linya. So, I was right. May babae kang ang kinababaliwan dyan. Kailan mo siya ipapakilala sa akin? Soon, Dad. Maya-maya ay natapos na rin ang pag-uusap nila. Inabot na ni Harvin ang mga bitbit na bilao sa isang dalaga na siyang nag-order ng mga yon. Inabot rin ito ang bayad sa kanya habang nakangiti ng malaki. Thank you. Nakangiti sambit ni Harvin. Ang gwapo pala ng delivery boy ni Sari. Kung alam ko lang, sana matagal na ako nag-order sa kanya ng mga pagkain sa bilao. Ngumiti na lang siya rito at hindi pinansin ang pagpuri sa kanya. Sige po, mauuna na ako. Paalam niya, ngunit muli itong nagsalita. Baka po ka naman, magkaedad lang siguro tayo. 26 na ako. Ilang taon ka na ba? I'm 30. Pasensya ka na pero kailangan ko nang bumalik. Marami pa kaming i-deliver ng kasama ko. Pero hinawakan siya nito sa braso kaya hindi siya tuluyang makaalis. Teka lang naman, Pogi. Bakit parang nagmamadali ka naman? Pahingi naman ang number mo. Napakamot siya sa kanyang batok. Ayaw niya itong sungitan dahil baka hindi na ito umulit na mag-order kay Sari. Ayaw niyang maapektuhan ng negosyo nito dahil sa kanya. I'm sorry pero hindi ko pwedeng ibigay ang number ko. Nakangiting tanggi niya. Sumimangot ito. Bakit naman? May jowa ka, no? Sasagot sana siya pero naramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay at humatak sa kanya palayo sa babae. Digna, bakit? May kailangan ka ba rito kay Harvin? Nagmamadali kasi kami eh. Wika ni Sari na siyang humila sa kanya. Nakatingin ito sa babaeng nangungulit kay Harvin. Ay, ikaw pala Sari. Akala ko hindi ka kasama nitong poging to. Harvin pala ang pangalan niya. Pakilala mo naman ako. Napangiwi ang binata nang maramdaman ang paghigpit ng hawak ni Sari sa kanyang kamay. Ngunit nang tingnan niya ito sa muka, ay nakangiti pa rin ito kay Digna. Pasensya ka na, Digna. Kasi tong lalaking to, taken na eh. Gulat na napatingin siya rito at nagpigil ng ngiti. Napasimangot naman si Digna. Ganun ba? Sayang naman. Sino namang swerteng kumag ang nakabingwit sa pogi na to? Ako ang swerteng kumag na yun, Digna. Swerteng kumag na nakabihag sa puso niya. Kaya kung pwede lang, aalis na kami. Napangiwi si Digna sa gulat. Ay, ikaw pala. Sorry. Ayos lang. Sige, alis na kami ng boyfriend ko ah. Hindi pa man nakakasagot si Digna ay hinatak na siya ni Sari palayo sa lugar na yon. Nang nasa kolong-kolong na sila ay hindi muna sila sumakay. Hinatak niya ang dalaga sa braso upang humarap ito sa kanya. Ayos ka lang ba, Sari? Masuyong tanong niya rito. Hindi, ang tagal mo eh. Nakaiwas ang tingin na sagot nito. Magkasalubong pa rin ang mga kilay nito na tila manunugod kahit anong oras. Sorry, ang kulit kasi ng babae. Kita ko nga, may pahawak-hawak pa sa'yo. Natanong ko kayo kaya ako lumapit. Kung hindi ako lumapit, baka lalong nangulit sa'yo yun. Ang landing babae. May asawa na yun tapos gusto pang kumerengking. At ikaw pa talaga ang gusto ah. As if naman magugustuhan mo siya. Dahan-dahang napangiti ng malaki si Harvin. Are you jealous, Sari? Tiningnan siya nito ng masama ngunit napaiwas din muli ng tingin. May karapatan ba ako magselos? Di ba wala naman? Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Mula nang umamin ako sa'yo, hindi na natin ulit na pag-usapan yun. Nagtataka nga ako sa'yo kung bakit nandito ka pa rin, Harvin. Aba, 1 buwan at 2 linggo ka na rito. Hindi ka pa ba hinahanap ng tatay mo? Bakit? Gusto mo na ba akong umalis? Ikaw, kung gusto mo nang bumalik ng Manila, sino ba ako para pigilan ka? Ang tanong, gusto mo bang umalis na ako? Napakagatlabi ito at tila hindi mapakali. Kaya naman ay hinawakan niya ito sa baba. Kung saan-saan ka nakatingin, nandito sa harap ang kausap mo, Sari. Napalunok ito habang nakikipagtagisan ng titig sa kanya. Napangisi siya lalo. You want me to stay here, right? Ikaw sabi ang bahala. I wanna stay here hanggang sa makuha kong tiwala mo. Sagot mo lang ang hinihintay ko, kahit halata naman na gusto mo akong ipagdamot. Anong sinasabi mo riyan? Hindi ba totoo? Pagkatapos mo kong hilahin palayo kay Digna kanina lang? If that's not an act of jealousy, then I don't know what that is.
Basta ang alam ko, iritang-irita ka sa nakita mo kanina. At hindi ka maiirita kung hindi ka nagsiselos. Hindi ito sumagot at muling umiwas ng tingin. Tumawa siya ng mahina bago muling hinawakan ang baba nito upang mapilitang tumingin ulit sa kanya. Ano, hindi ka talaga aamin na nagsiselos ka, Sari? Inis na tinampal nito ang kamay niya. Oo na, nagsiselos na ako. Masaya ka na? Well, yes. I'm happy to hear it from you. Natutuwa ka sa nakikita mong pagsiselos ko? Kung alam mo lang kung gaano kasikip ang dibdib ko ngayon. Ayokong may ibang babae na humahawak sa'yo ng ganun, Harvin. Baka masabunutan ko pa ang magtangka. Ako rin naman. Gusto ko ako lang hahawak sa'yo ng ganito. At hahawak ng ganito sa pisngi mo. Kitang-kita niya ang gulat sa mga mata ni Sari nang hawakan niya ito sa magkabilang pisngi. You can never make me back down, Sari. Kahit gaano kataas ang pader sa puso mo, hindi ako matatakot na akyatin yan. Kahit mapagod pa ako. Matagal na tumitig sa kanya ang dalaga at maya-maya ay napangiti na rin. There you go. Napangiti rin kita, Sari. Uwi na tayo. Patay mali siyang wika nito at saka lumayo ng kaunti sa kanya. Natawa na lang siya sa pag-iwas nito kahit halata namang kinikilig to. Sumakay na sila sa kolong-kolong at siya muli ang nagmaneho. Pag-uwi nila sa bahay ay napansin nila ang nakaparadang motor doon. Kaninang motor kaya yun? Takang tanong ni Sari matapos bumaba sa kanilang sasakyan. May bisita yata kayo ni Nanay Winnie sa loob. Sambit ni Harvin at bumaba na rin. Sinundan niya ang dalaga nang nagmamadali itong pumasok sa bahay. Naroon pala sa sala ang isang lalaki na tila kaedad ni Nanay Winnie. Magkausap ang dalawang matanda nang biglang magsalita si Sari. Anong ginagawa niyo rito? Malamig ang boses na tanong ni Sari sa bisita. Lumingon ito sa kanilang direksyon at napatingin sa dalaga. Napangiti ito at saka tumayo upang lapitan si Sari. Sari, anak. Sumubok ang matandang lalaki na hawakan si Sari, ngunit umatras ito palayo. Uulitin ko yung tanong ko. Bakit kayo nandito? Gusto ko lang kayo makausap ng nanay mo, anak. Sana naman pagbigyan mo ako. Pakiusap nito. Bakit? Kasi gusto kong bumawi sa inyo. Hindi yun ang tanong ko. Bakit kailangan niyo pang magpakita ulit matapos mo kaming iwan ni nanay? Bakit ngayon pa na okay na kami na wala ka? Natahimik ang matanda at nagbaba ng tingin. Sumingit naman si Nanay Winnie at lumapit kay Sari upang hawakan to sa braso. Anak, hayaan mo naman siyang kausapin ka. Pakiusap ng kanyang ina. Nay naman, nakalimutan mo na po bang ginawa niya sa atin? Iniwan niya tayo para sa ibang babae noon. Tapos ano, babalik siya rito na parang walang nangyari? Hindi ko itinatanggi ang mga maling nagawa ko noon sa inyo, anak. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Singit naman ng ama nito. Anong magagawa ng paghingi niyo ng tawad ha? Dahil sa iyo, nabuo ang malaking takot sa puso ko. Na tuwing may gustong pumasok sa buhay ko, pakiramdam ko ay iiwan din ako katulad ng ginawa mo. Gusto ko magmahal ng malaya, nang walang takot. Pero nagtayo ako ng pader sa puso ko na kahit may gustong tumibag nun, at kahit gustong gusto kong sumagal, natatakot pa rin ako kasi ayoko nang maiwan ulit. Anak. Kitang-kita ni Harvin kung paano sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Sari. Tila nilamukos ang kanyang puso sa nakikita niyang reaksyon nito. Tumalikod ito at nagmamadaling umalis. Susundan ko po siya, Nanay Winnie. Paalam ni Harvin bago mabilis na sumunod kay Sari. Naabutan niya itong pasakay ng kolong-kolong. Sari, where are you going? Tanong niya rito. Hinarap siya nito at inilahad ang palad sa harap niya. Nasaan ang susi ng sasakyan? Akin na. Sari, no. You can't drive. Not now. Masyado kang emosyonal. Utang na loob naman, Harvin. Akin ang susi. Galit ng sigaw nito. Wala pa rin tigil ang pagbuhos ng mga luha nito. I'm sorry but I can't. Magalit ka na sa akin. Murahin mo na ako. Pero hindi ako papayag na umalis ka. Bakit? Gusto mo rin bang patawarin ko ang lalaking yon? It's not like that. Gusto ko lang kumalma ka muna. Paano ako kakalma kung nakita ko ang taong yun, Harvin? Iniwan niya kami. Alam mo yun, di ba? Maybe this is the right time for you to face it, Sari. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit hindi mo magawang magtiwala sa akin, di ba? There's a reason kung bakit siya nandito. At may rason din kung bakit nasasaktan ka ngayong nakaharap mo siya. Admit it or not, you love your father. Hiniling mo rin dati na bumalik siya sa inyo ni Nanay Winnie. At alam kong hindi madali na patawarin siya. Pero Sari, hanggang kailan mo itatanim sa dibdib mo yung galit mo sa kanya?
Hanggat hindi mo pinakakawalan yan, palagi ka pa rin matatakot na sumugal sa mga taong gustong mahalin ka. Hindi nakasagot si Sari at napahagulgol na lang. Napabuntong hininga si Harvin at nilapitan ang dalaga upang yakapin ng mahigpit. I don't want to put pressure on you, Sari. But you can't run away from him this time. Nandito na ang tatay mo. Kailangan mo siyang harapin. Kailangan mong harapin ang takot mo. Para din sa'yo to. Para makalaya ka na sa bigat ng matagal mo nang dinadala sa dibdib mo. Parang ang hirap-hirap magpatawad, Harvin. Kahit humingi siya ng tawad, parang ang sakit pa rin. Remember the day when we first met here? We fought a lot of times. Nagsorry ka sa akin. But I saw how that sorry didn't change anything. But as the time goes by, nakita ko na sincere ka sa sorry mo. The point is, nagiging powerful ang isang sorry kapag galing sa taong nanakit sa'yo. Hindi man yun effective sa una pero eventually, makikita din ang effort nila para bumawi. Kaya kagalit pa rin ngayon dahil naaalala mo pa rin ang ginawa ng tatay mo noon. Pero sigurado ako na kapag tumagal, mapapatawad mo rin siya. Sa mahigit isang buwan na pagkakakilala ko sa'yo, alam kong may lugar pa rin sa puso mong pagpapatawad. Sa tingin mo kaya ko yun, Harvin? Ngumiti siya ng malaki at hinaplos ang pisngi nito. Oo naman, wala namang pusong matigas sa isang taong sincere na humihingi ng tawad. Just give him a chance, Sari. Matagal itong tumitig sa kanya. Napangiti siya nang mabagal itong tumango. Niyakap niya itong muli. It's okay. Naiintindihan kong galit mo. Your feelings are valid. Hindi ito sumagot at nagsumiksik lamang sa kanyang dibdib. Maya-maya ay bumalik na ito ulit sa loob ng bahay. Nanatili si Harvin sa labas dahil usapang pamilya yon. Kabado man, ngunit malaki ang tiwala niya na magiging maayos ang lahat sa pagitan ni Sari at ng ama nito. Hangad niya na maging maayos na ang lahat sa pamilyang minahal na niya. Napangiti siya ng malawak nang makitang lumabas ng nakangiti ang ama ni Sari at si Nanay Winnie. How did it go? Kabadong tanong ni Harvin sa dalawang matanda. Ngumiti sa kanya si Nanay Winnie. Ayos na, Harvin. Hindi ka na dapat mag-alala pa. Pakiramdam niya nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Tinapik naman siya ng ama ni Sari sa kanyang balikat at ngumiti. Salamat sa iyo, iho. Harvin ang pangalan mo, tama? Ako nga pala si Peter, ang ama ni Sari. Nice meeting you po. Kinamayan niya ito. Ilang ulit binanggit ng anak ko ang pangalan mo habang nag-uusap kami kanina. Sabi niya ikaw ang nagkumbinsi sa kanya na kausapin ako. Maraming salamat sa iyo. Mukhang ikaw ang lalaking napupusuan ng anak ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kislap tuwing binabanggit ka niya. Sinabi mo pa, Peter. Halatang halata ko na yang si Sari at Harvin. Kahit madalas magtalo ang dalawang yan, alam ko may namumuo ng pagtitinginan sa kanila. Alaga ko pa lang ang batang yan ay naiisip ko ng bagay yan sa dalaga natin. Napangiti naman ng malawak si Harvin. Nang makaalis ang ama ni Sari ay pumasok na sila ni Nanay Winnie sa loob. Ang buong akala niya ay tulog sa loob ng kwarto nito si Sari. Ngunit nagulat siya nang kumatok ito sa pinto ng kanyang kwarto. Hey, I thought you were sleeping. Kaya hindi na kita inistorbo. Nakangiti niyang wika nang pagbuksan niya ng pinto ang dalaga. Gusto sana kitang makausap eh. Ayos lang ba? Oo naman. Labas tayo. Dito na lang sa kwarto mo, Harvin. Nagulat siya nang itinulak siya nito papasok at saka isinarado ang pinto. Hinatak din nito ang kamay niya at saka hinila siya paupo sa kanyang kama. Anong pag-uusapan natin? Kabadong tanong niya rito. Baka kasi palayasin na siya nito dahil overstay na siya roon. Natawa si Sari nang makita ang itsura niya na tila hindi mapakali. Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Harvin? Kinakabahan kasi ako sa'yo. Parang may bala ka sa akin. Sinara mo pa ang pinto. Anong iisipin ko? Biro niya. Baliw, wala akong masamang balak sa'yo, no? So, anong pag-uusapan natin? Matagal itong tumitig sa kanya at muling napangiti. Malayo sa kaninang itsura nito na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Harvin. Panimula nito. For what? Dahil nandyan ka palagi. Hindi ka umalis kahit lampas na 1 buwan ka na rito. At kahit na hindi ka sanay sa buhay na meron kami. Tapos ginagawa pa kitang delivery boy at assistant cook namin ni nanay. Malayong malayo ang marangyamong buhay at pagiging CEO sa buhay na meron ka rito ngayon. Pero lahat yun, tiniis mo. Umangat ang sulok ng labi niya at hinawakan ng mga kamay nito. Alam mo naman kung bakit, diba, Sari?
Alam ko, hindi ka sumuko sa akin. Pinatunayan mo na totoo ang inamin mo sa akin na gusto mo ko. Kahit alam mong hirap na hirap ako magtiwala dahil sa tatay ko, nagtiyaga ka pa rin sa akin. Hindi ako nagtiyaga, Sari. I just like you a lot. Pinamulahan ito ng pisngi. Kaya naman natawa siya. Kinikilig ka ba, Sari? Huwag mo na nga akong asarin. Okay, hindi na. I'm just glad na okay na kayo ng tatay mo. Kaya nga akala ko nga talaga hindi ko siya kayang kausapin. Ang sabi niya babawi siya. Isa siyang truck driver sa kabilang bayan. Wala na siyang asawa. Hindi rin siya nagkaroon ng anak dun sa babaeng pinalit niya kay nanay. Gusto lang talaga niyang bumawi sa amin. So, tingin mo magkakabalikan pa sila? Hindi ko rin alam. Malay mo. Pero ayokong umasa. Okay na sa akin na nandyan siya para bumawi sa aming dalawa. Yun naman ang mas importante. At saka hindi na ako makikialam kung si nanay na ang magpasya na tanggapin ulit dito si tatay. Kung happy siya, happy na rin ako para sa kanya. Right. I'm so happy for you, Sari. Sa wakas, napakawalan mo na yung galit at takot dyan sa dibdib mo. Tumitig ito sa mga kamay niyang nakahawak pa rin sa mga kamay nito. Tumikhim si Sari at saka nagsalita. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na tayo na, Harvin. Malokong napangiti siya. You mean we're official now? Oo, sana. Ang tagal ko na rin kasi nagpapabebe sa'yo. Pasensya ka na ako pinaghintay kita. Alam mo na, takot akong sumugal. No. Don't apologize. Hindi mo kasalanan kung natakot ka na baka iwan din kita katulad ng ginawa ng tatay mo noon, Sari. Pero ito ang tatandaan mo. Hindi ko ipaparamdam sa'yo ang maiwan ulit. Never. Hindi ko kayang makita ka nasasaktan. Kaya gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, hindi ako mawawala sa tabi mo. Tandaan mo yan, ha? Nangilid ang mga luha nito. Promise mo yan, ha? Walang bawian? Masuyong hinalikan niya ang dalaga sa noo. Walang bawian. So, tayo na nga, Sari? Oo nga, tayo na. As in, boyfriend mo na ako? Girlfriend na kita? Oo nga kasi. Ano bang gusto mo? Manligaw ka pa ng pagkatagal-tagal. Binigyan ka na nga ng special pass. Ang kulit mo rin kulangot ka no? Ganon. Napatili si Sari nang kilitiin niya ito sa bewang. Napuno ng halakhakan ng buong kwarto. Hanggang sa napatitig na lamang sila sa isa't isa. Pakis nga kung totoong tayo na. Nakangising sambit ni Harvin. Hindi pa man sumasagot si Sari ay sinunggaban na niya ito ng halik sa mga labi. Napatili ito sa gulat at hinampas siya sa balikat. Ngunit ilang sandali pa ay humalik naman ito pabalik. Masayang pinaalam ni Sari sa kanyang ina at ama ang relasyon nila ni Harvin. Masaya ito sa nalaman. Nagpatuloy din ang magandang samahan nila ng kanyang ama na hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring bumawi sa lahat ng pagkukulang nito sa nakaraang mga taon. Pagbalik ni Harvin sa Manila ay isinama nito si Sari at agad siyang pinakilala sa ama nito. May intimidating aura ang Ginoo sa unang tingin, ngunit magaan pala itong kausap at sadyang maganda ang pakikitungo sa kanya. Bumalik na rin sa kumpanya si Harvin at bumabawi na rin sa mga maraming buwan na wala ito roon. Sa first anniversary ng kanilang relasyon, niregaluhan siya ni Harvin ng malaki at sariling restaurant. Nais kasi ng binata na mapalapit si Sari dito. Binenta na nila ang kanilang bahay sa Santa Ines at permanente na silang tumira sa Manila kasama ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay madalas pa ring dumalaw sa kanila sa Manila. Wala nang pag-asang magkabalikan pa ang kanyang mga magulang. Ngunit masaya pa rin siya na nakakasama niya ang mga to. Ang sabi ng mga ito ay magkaibigan na lang daw ang mga to. At magkasabay nagagabayan siya at ang bubuuin niyang pamilya sa hinaharap. Hindi naman nagtagal ay inalok na siya ng kasal ni Harvin. 3 taon din ang kanilang naging relasyon at sa loob ng mga taon na yon ay hindi kailanman pinaramdam sa kanya ni Harvin na mag-isa siya. Kaya naman walang pag-aatubiling pumayag siya sa alok nitong kasal. Grande ang kanilang kasal sa isang malaking simbahan sa Maynila. Naroon ang kanyang mga magulang, maging ang kaibigan na si Kakay. At syempre, naroon din ang ama ni Harvin. Pigil ang mga luha na nagsasalita ngayon si Sari sa harap ng altar, kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Harvin, sobrang swerte ko na naging bahagi ka ng buhay ko. You made me feel so alive. Naging kanlungan kita sa mga pagkakataon na mahina ako. Ginamot mo mga sugat sa nakaraan ko. Hindi naman ikaw ang nanakit sa akin pero tinuruan mo ako kung paano buksan ang puso ko at magpatawad.
Salamat ng marami, mahal ko. Tandaan mo na mahal kita at mamahalin kita habang buhay. Hindi magbabago yun kahit maputi na mga buhok natin. I love you so much, mahal. Hindi rin nagtagal ay si Harvey naman ang nagsalita. Ang mga mata nito ay masuyong nakatitig sa kanya. Sorry, before anything else, I just want to say, you look so lovely wearing that gown, my love. Napangiti siya at nakaramdam ng kilig. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. I really can't imagine my life without you, Sari. Mabuti na lang talaga at naging patient ako sa'yo noon, kahit na para tayong mga bata at aso't pusa. Ganoon pa man, iningatan pa rin kita. Minahal kita kahit na hindi ka pa buo. Nangako ako mananatili ako sa tabi mo. Pero hindi ko lang tinupad yun. Dahil ikaw rin, hindi ka nawala sa tabi ko. We were always there for each other. Not two people who never hurt each other. Kasi hindi naman tayo perpekto eh. But two people who care enough to be careful with the places where the other once broke. Hindi ako nagsisisi na pinili kong manatili sa'yo noon. Kasi kung hindi, wala ka sana ngayon sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Sari. Thank you for letting me into your life. Napangiti si Sari habang lumuluha. Walang pagsidla ng kanyang saya, lalo pa ngayon nakasal na sila ni Harvey. Pagkatapos ng seremonya at ilang saglit na oras sa reception, ay nagpunta na sila sa honeymoon. Pinaubayan na nila sa mga magulang ang mga bisita nila. Mahal, sandali. Tigil ni Sari nang hahalikan na siya ni Harvey. Nasa kama na silang dalawa. What? May problema ba, my love? Wala pa kasi akong experience sa ganito. Pero sana, dahan-dahan lang ha. Huwag mong wawarakin. Lagot ka sa akin. Napangisi si Harvey. Ano ka ba? There's no need to point that out. Alam ko naman yun. Don't worry, I'll be gentle. Napangiti siya at hinawakan ng magkabila nitong pisngi. Alam ko, may tiwala naman ako sa'yo, mahal, na magiging gentle ka lang. Kahit yung pagmamahal mo sa akin, sobrang maingat. Hindi mo ko hinahayaan na masaktan o magtampo ng matagal. Inaayos mo kaagad kung anong problema natin. At naghintay ka rin ng ilang taon na walang nangyayari sa atin. Doon pa lang lubos-lubos na ang tiwala ko sa'yo. That's because I don't wanna lose you, wifey. Pero pwede bang mamaya na natin pag-usapan to? Ang tagal kong hinintay tong honeymoon natin. Natatawang piningot niya ito sa ilong. Ouch! Bakit mo naman ako kinurot, mahal? Ang cute mo kasi, mister ko. Sige na, mag-umpisa ka na. Baka mamaya magbago pang isip ko. Wow, may bala ka pang tumanggi. Natatawang niyakap niya si Harvey sa batok. Sa gwapo mong yan, tatanggi pa ba ako? No way! Akin ka na ngayon, Mr. Harvey Thompson. Ngumisi ito at pinatakan siya ng halik sa labi. And I'm all yours now, Mrs. Sari Thompson. Masuyo nitong sinakop ang kanyang mga labi at pinagsaluhan na nila ang isang mainit na gabi. Agad silang nakabuo ng panganay at sa durasyon ng kanilang pagsasama ay nagkaanak sila ng dalawa. Parehong lalaki na puro kamukha ni Harvey. Walang reklamo si Sari dahil mas gusto pa nga niya na kamukha ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Napakagwapo naman kasi nito at tisoy. Patuloy naman ang magandang takbo ng negosyo nila ng kanyang ina. Mas marami nang nagpapaluto sa kanila ng bulto-bulto, kaya nag-hire na sila ng katulong. Kinuha rin nilang makakasama sa negosyo ang kaibigan niyang si Kakay. Kasabay ng gumagandang negosyo ng mga pagkain ay mas yumabong din ang pagmamahalan nila ng asawang si Harvey. Para kay Sari, wala na siyang mahihiling pa. Kinumpleto na ng kanyang asawa at mga anak ang kanyang buhay. Nakita niya ang pagmamahal ni Harvey na nagdala sa kanila sa panghabang buhay na pagsasama. Talaga nga naman na minsan, ang pagmamahal ay nakikita kapag ang isang tao ay naiintindihan ang pader na itinayo mo para sa iyong sarili. Hindi minadali ni Harvey ang kanyang paghilom. Nakita nito ang parte kung saan siya nasasaktan. At doon siya nito mas minahal at mas iningatan. Ang pagmamahal nito ay maingat at banayad, na siyang nagturo sa kanya na buksan ang kanyang puso upang magpatawad at magpatuloy sa buhay nang walang bigat na nararamdaman sa dibdib na idinulot ng nakaraan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime,
Please take care and may God bless you always.